I officiated the wedding of a good friend who is a doctor. Nag-message siya, nagpapasalamat siya sa misa, sa celebration. At isa sa sinabi niya, sabi ng mga bisita ko, magbabalik loob na sila sa Diyos. Ano ang konteksto? Na maraming doktor ngayon na hindi na nagsisimba. At sila din naman na nagsabi, hindi na sila nagsisimba. Or hindi makapagsimba, or hindi makasimba. Nung sila'y nag-aaral, dasal sila ng dasal. Nung sila'y naging doktor na, hindi na nakakapagdasal. C.S. Lewis said about the problem of evil, the problem of pain. Pain and evil is so tangible. Ramdam na ramdam mo yan. Hindi nila maarok. Why is a good God allowing these things to happen? Yun ang pinakamahirap arukin. Pag lumindol at nabulabog tayo at merong sakuna, marami sa atin nagtatanong, bakit hinayaan ng Diyos na lumindol? Pero ang aking tanong, gaano ba kadalas lumindol? Minsan lang lumindol sa 1 taon, 2 taon, 6 na buwan, pero naiwan ka doon sa isang lindol. Hindi mo pinagpapasalamat yung maraming araw na walang lindol. Minsan ka lang may sakit. Sa tinagal-tagal, in 50 years, hindi ka na ospital. At bigla ka na ospital, bigla mo tinanong ang Diyos, bakit mo ako pinapabayaan? Minsan lang sa 50 taon. Hindi mo nakita yung 49 years na wala kang nararamdaman? Mga minamahal na mga kapatid, anong pinoproblema ninyo? Pag may problema, may solusyon. Pag walang solusyon, misteryo. Huwag niyong problemahin ang misteryo. Nung nagka-COVID ang nanay namin, nabulabog kami. Sabi ng mga tiyo namin, ano ba yan? Uuwi na lang ba yan na nasa garapon? Hindi ko alam. Hindi naman namimili ang COVID, di ba ba? Ano? Uuwi ba yan ng abo na lang? Hindi ko alam. Araw-araw, pumapatak ang metro. Hindi naman exempted si Father. Bigla magte-text yung kapatid mo, kailangan na natin magbayad ng ganito. Talagang bahagi ng buhay. Sabi nga na isang pari, nung ipinipila niya ang kanyang tatay sa hospital, nasa labas, walang makuhang kwarto. Talagang sinabi niya sa Diyos, Lord, pag namatay ang tatay ko dito sa parking area, magtatampo ako. Bakit? Totoong-totoo yun eh. Hindi po ba? No? O hindi naman namatay sa parking area. Sa loob. Patay pa rin. Di ba? No? Walang nakakaalam. Sino nakapagsabi? Sabi ko nga sa inyo, na-stroke ako eh. Nagmisa ako sa umaga, nagsakasal ako sa hapon, pupunta ako sa kainan sa gabi. Stroke. Sino nakakaalam? Walang nakakaalam. Anong kulang? Ang kulang ay kawalan ng pasasalamat kapag maganda ang buhay. Life is only 70, 80 for those who are strong. If you are more than 80, you have no reason to complain. Diba? To be old is a privilege that many will not have. Anong nirereklamo natin? Ang hirap mag-aaral. Pasalamat ka't nag-aaral ka. Ang hirap may trabaho. Pasalamat ka may trabaho ka. Di ba, no? Father, ang hirap kumuha ng parking. Ibig sabihin may kotse ka. Di ba? Anong nirereklamo mo? Saan ka naman nakakita ng Diyos na bumaba mula sa langit upang makipamuhay sa atin at hindi lang yun nakipamuhay, nangako siya, natatapusin niya lahat ng gulo ng ating buhay. Hindi naman agad-agad yun, di po ba? No? Mahirap yung sobra tayong matalino, hindi natin makita yung ano yung maganda. Our common problem in life is we complain of the things we do not have, forgetting of the things we have. The problem is the lack of appreciation. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Why? Because they have reasons to say thank you. Pag ikaw ay reklamador, miserable ang buhay mo. Bakit yung mga ibang tao walang-wala masaya sa buhay? Di po ba, ano? Anong hindi mo makita? Yung wala kang bagong sapatos, pero pinagpapasalamat mo ba ang 2 paa? Wala kang bagong cellphone?
Bakit? Pag bago ba ang cellphone, nagbabago ang kausap? Hindi naman. Lahat lilipas. Mga minamahal na mga kapatid, kung maiiwan lang tayo sa panglabas, malungkot tayo. Pag hindi nyo binibitawan ang kung ano man ang hawak-hawak ninyo, sa palagay ninyo, itong kamay na ito makakatanggap ng bago? Wala. Bakit? Sarado eh. Kaya tayo takot na takot bumitaw. Kasi feeling natin wala tayong mahahawakan. Father, meron akong shampoo. Pag ginamit mo, nakakaitim ng buhok. Totoo. Minsan ginamit ko. Itim ng buhok ko. Unang misa ko. Lahat ng komentaryo sa online mass, nagbibinata ka? Grabe, no? Mga minamahal na mga kapatid, pag naiwan ka sa komentaryo, mamamatay ka. Di ba? Sapagkat hindi lahat na maganda ikinatutuwa ng iba. At huwag kang nag-share ng problema. Huwag mong ipopost yan sa Facebook. Sapagkat maraming natutuwang may problema ka. Akala mo nakikiramay sila? Sino may sabi sa iyo? Sinasabi nila, buti nga. Hindi po ba? Gusto ko lang sabihin doon sa mga doktor. Alam mo, kaya ka doktor, kasi merong may sakit. Kung walang may sakit, di ka magiging doktor. Kung marami ang pasyente, ibig sabihin kulang ang doktor. At hindi mo tungkulin na pagalingin lahat ng may sakit. Si Jesus nga hindi pinagaling lahat. Di ba, no? Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? You will never be able to feed all the hungry, but at least you can feed one. We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.